Ayan, so here is the example problem number 2 natin for profile leveling. Ayan, so basahin muna natin yung problem 2 natin. So ito, the figure shows a schematic arrangement of a profile level route from BM1 and BM2. The values indicated represent backside, foresight, and intermediate foresight reading taken on stations along the route. Elevations of BM1 or the benchmark 1 is equal to 420 meters. So yan, meron tatlong pinapahanap sa atin. Una, find the difference in elevation between 4 and 10. And letter B, find the difference in elevation between TP2 and BM2. And letter C, find the difference in elevation between BM1 and BM6. So yan, ito yung uh, schematic arrangement of a profile level natin. So ito yung from BM1 to BM2. So ito yung schematic arrangement ng profile level natin. And then dito, meron tayong tabulations, yan, from A to Q. Ito yung mga rod readings natin. So kailangan nating i-label muna itong mga to. So naka-disarrange siya. So kailangan muna nating i-arrange, kailangan in order yan bago natin uh, i-label sa backside, foresight, and intermediate foresight. So, yan. So, next tayo. So, yan. So, kailangan nating i-arrange to, itong mga rod readings natin. Ayan. So, here, ayan, naka-arrange na. In-arrange na natin. So, yung rod readings natin dito from A to Q. Ayan. So, here, punta tayo dito sa may profile level natin. So, kailangan nating i-label. Ayan. So, let's say blue na ay violet na lang. So, ito. So, dito, height ng instrument. So, from BM1. So, yan, BM1, meron tayong elevation na 420. So, yung reading dito sa A, yan, so known yung elevation. So, mag-fall yung reading natin so, dito sa A, sa backside. Ayan. And then, dito, pagtingin mo dito sa instrument natin, dito sa may TP2, ay TP1, station TP21 or the turning point, number 1 natin, yung reading sa F ay mag-fall siya sa foresight or the FS. And then, yung mga station dito sa gitna, from 1, 2, 3, 4, so yan, ay mga intermediate foresight. And then, pag nilipat natin yung instrument natin dito, ayan, so yung magiging, ano natin dito, yung reading natin dito sa may TP1, so yung G ay mag-fall na siya sa BS kasi nga malalaman natin or alam na natin yung turning point 1 dito, yung elevation dito, kaya yung reading na dito sa G ay mag-fall na siya sa backside or the BS. And then, yung reading natin dito sa may TP2, mag-fall siya sa foresight. Ayan. And then, yung HIJ, yan, yung stations 5, 6, 7, yan yung mga nasa gitna. So, yung reading natin dyan is IFS. Ayan, IFS. And then, after nyan, so dito na tayo, andito na yung instrument natin. So, pag tumingin ka dyan, yung reading natin dito, so sa TV2, magiging backside na yung reading natin dito sa may letter L. So, backside. And then, so, dito, punta ka dito, yung reading mo din sa BM2, so yung Q, mapupunta siya sa FS, yung reading natin dyan. And then, yung mga nasa gitna, from 8, 9, 10, 11, ayan. So, yan yung mga stations. So, yung mga readings dyan, from M, N, O, P, yan, yung readings dyan ay mapupunta sa IFS, or the intermediate foresight. So, ganon, ilagay lang natin dun sa, ano natin. So, next slide tayo. Ayan. So, dito, yan muna natin. So, dito is, ito yung BM1. Label lang natin. So, BM1 ito yung BM1. And then, ito yung 1, 1, 2, 3, 4. 2, 3, and then 4. And then yung F. So, ito yung turning point 1 to TP1 yan. And then G. And then 5, 6, 7. And then yung K. And then L is TP2. TP2. Ayan. And then M, N, O, P. Ito yung 8, 9 station. So, ilagay lang natin mga stations para 8, 9, 10, 11, and then ito yung BM2. And then, ilagay natin yung mga readings kung backside ba siya, foresight, or intermediate foresight. So, yung A, ito ay backside. And then, yung B hanggang E ay intermediate
foresight. And then yung F natin, station F, ay foresight ito. And then yung station G, backsight, yung reading dyan. And then H, I, J, ayan. So, ito ay mapupunta sa IFS or the intermediate foresight. And then yung K, uh, K is the foresight. And then yung L natin is the backside. And then yung 8, 9, 10, 11, 12. So yung mga station na yan. So yung mga readings dito. Yung M, N, O, P ay mapunta sa IFS. And then last yung Q. So yung reading dyan ay foresight. So yan. So pwede na natin ilagay dito sa may table natin. So una yung backside. So backside. So 3.36. Ano pa yung mga backside dito? So F ay TP1. 2.96, and then the TP2, 2.46, and then next tayo, so palitan natin ng color, so let's say, ano na lang, green, ayan, so sa FS naman tayo, so FS, so dito, tingin tayo dito sa FS, ito, and then ito, and then ito, so yan, ayan, so FS, ito, so una, TP1, 3.64, and then FS, sa TP2, 3.23. And then sa BM2, FS natin is 2.62. Ayan, and then ilagay na natin yung mga IFS natin or the intermediate foresight natin sa ibang color naman. So let's say, ano na lang, black. Ayan, yung mga IFS natin is itong mga to, so 1.35, 1.2.04, 1.15, and then 0.87. Next, IFS natin 2 point, sa station 5 hanggang station 7, 2.18, station 6, 3.53, and then station 7, 149, 1.49, and then yung mga station sa 8, 9, 10, 11, so intermediate foresight yung mga readings doon, so 2.94, 2.94, 3.85, and then 1.97. And then last, yung station 11, 1.08. Ayan, so ngayon, pinapahanap sa atin, ayan, so kukunin natin ngayon yung height ng instrument and then yung elevations ng mga stations natin. So yan, palitan lang natin ng color. So let's say, red. Ayan, so una, pinapahanap sa atin is, ito. So kunin muna natin, height ng instrument dito sa may BM1, which is ito, gamitin natin itong formula, elevation, plus yung backside natin. So 40 plus 3.36. So sagot dyan, 423.36. And then, wait lang, ayusin natin. 423.36. And then next, kunin natin yung mga elevations. So using yung formula dito, yung elevation, height ng instrument minus yung FS or the foresight or yung intermediate foresight natin. So palitan lang natin ng color. Let's say black na lang. Or white. Ayan, white. Makikita ba? Ay, hindi makikita yung white. So let's say blue na lang. Blue. Ito blue. So elevation. So ito for 23.36 minus minus natin ito. Ayan, so isa-isa. So 423.36 minus 1.35 equal siya sa 422.01. And then next, 423.36 minus 2.04 ay equivalent siya sa 421. 421.32. And then next, 423.36 minus 1.15. So yung elevation dyan is 422.21. Ayan, so next tayo, 423.36 minus ito, minus 0.87, which is 422, 422 point, double check natin, 423.36 minus 0.87,
422.49. And then next tayo, so 423.36 minus itong, ano natin, ito. So 423.36 minus yung itong FS natin na 3.64. So sagot dyan is 419. 419.72. Ayan, suburahin lang natin itong mga ano. And then next, yung height ng instrument dito sa may station TP1. So kunin natin yung ano natin dito, height ng instrument dito. So 419.72 yung elevation plus i-add natin itong backside natin dito sa may TP1 which is 2.96. So 419.72 plus 2.96. Ayan, so yung magiging height ng instrument natin, so let's say red. So yung magiging height ng instrument natin dito sa may TP1 is 422.68. Ayan, so next tayo, kunin natin yung mga elevations. So elevation, so 422.68 minus 2.18 ay equivalent siya sa 420.5. And then 422.68 minus 3.53, 419. 419.15. And then next, 422.68 minus 4, ito 1.49, 421.19, ayan. And then next, so 422.68 minus yung FS natin na ito, 422.68 minus 3.23, 419.45. Ayan, and then kunin natin yung height ng instrument dito sa may TP2 or the station, station TP2. So kunin natin yung height ng instrument dyan. So by adding 419.45 plus yung BS din dito or the backside. So magiging height ng instrument dyan. So 419.45 plus 2.46. Equivalent siya sa 400. Let's say red na lang. Red. 421.91. And then, ulit, kunin natin yung mga elevations sa ano natin. So, elevations, red. Blue. So, yung 421.91 minus, yan, minus 2.94, 418.97. And then next, 421.91 minus 3.85, 418.06. And then next, 421.91 minus, ito, 1.97, 419.94. Ayan, so next, 421.91 minus 1.08 equal siya sa ito. So, equal siya sa 420.83. And then last, so 421.91 minus 2.62. Ayan, so yung elevation dyan sa BM2I 419.29. Ayan. So 421.91 minus 2.62. 29, 421.91 minus 2.9. 418.97. Ayan, so nakuha naman na natin yung mga ano natin, so yung height ng instrument and then yung elevations natin. Ayan, so nakuha na natin. Now we can ayan, so pwede natin i-double check muna kung tama yung sagot natin. So, delete lang natin to.
So, check muna natin bago tayo mag-proceed sa pagsagot ng problem. So, check. So, yung difference ng BM1 and BM2 ay kailangan equal siya sa pag sinamation mo yung BS and then minus the FS. So, dito, so 420 and then yung ito sa may BM2. So, 420 minus 419.19 o 29 pala, 29 is equal to, so summation ng BS. So, BS, yung BS muna. So, 3, ito. So, 3.36 plus 2.96 plus 2.46. So, 8.78 minus yung FS natin. Ito, 3.64 plus 3.23 plus 2.62. Equal siya sa 3.64 is 3.23 plus 2.62. Equal siya sa 9.49. Ayan, so minus natin. So, 420 minus 419.29. So, 0.71 and then 8.78 minus 9.49. Yan, so negative 0.71. Ayan, so absolute value naman siya. So, positive pa rin. So, 0.71. Ayan, so therefore, yung mga answers natin dito sa mga elevations ay tama. So, we can proceed sa pag-answer natin ng mga pinapahanap sa atin. So, let's say, so letter A, yung letter A is difference daw ng station 4 and 10. So, tingin tayo dito, 4, ito, 422.49 minus yung station 10, ito, so 419.94. So, yung difference in elevations dyan is 2.55 meters. So, yan yung sagot natin for A. And then B, and then letter B, difference ng elevation ng TP2 and ano yun? TP2, BM2, BM1, BMC, yan. So, BM2. So, dito, tingin tayo. So, TP2. So, ito yung TP2, 419.45 minus BM2, which is ito, 419.29. So, yung difference in elevation dyan is 0.16 meter. Ayan, so yan yung sagot natin for letter B. And letter C, ayan, so letter C tayo. So letter C, ano na yun? BM1, difference ng elevation ng BM1 and station 6. Ayan, so BM1, so 420. And then yung station 6, ito, 419. 419.15. Ayan, equal siya sa equivalent siya sa, dito na lang. So, equivalent sa 0.85 meter. So, yan yung mga sagot natin for example problem number 2.